Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa live ng Itbulaga. Lahat masaya at super excited sa paparating po na Christmas. Nariyan nga po at napag-usapan ng mga host ang mga plano nila ngayong darating na Kapaskuhan. Si Maine Mendoza daw uuwi po ng Bulacan para makasama ang buong pamilya. Si Yul naman uuwi po ng Korea. Si Raisa May sa Disneyland. Si Ryan magiging abala daw sa kanilang business para sa paparating po na Noche Buena. Yan ang ilan lamang sa mga plano po ng Itbulaga host, kaya panay tape na sila ng mga episode po ng Itbulaga. Samantalang kanina naman, ang ninong at ninang ay si Alan Kay at si Boss Joey De Leon. Kaso wala po si Alan Kay. Parang masama ata ang pakiramdam niya, pero nanonood daw ito ng Itbulaga at bilang proxy nga po, nagpadala na lang po si Alan Kay ng mga magpe-perform para po sa kanya from Clowns Republic. 5 mga stand-up comedian ng clowns na siyang in-enjoy naman po ng marami dahil very talented din talaga sila. At eto nga po ang pinakaabangan ng Team Bahay and syempre ng Team Studio, ang mga regalo po ng mga ninong at ninang natin. So unahin natin yung regalo po ni Boss Joey. 5 tigli 5,000 and then isang winner ng 10,000 pesos plus sweatshirt. At hindi lang yan mga Kadabarkads, meron pa pong inad si Boss Joey De Leon. Walang iba kundi po ang kanyang painting na kung saan hindi daw po pwedeng ibenta kay Boss Toyo. Kinausap na daw ni Boss Joey si Toyo tungkol sa painting na to na kung saan hindi po pwedeng ibenta. Mostly kasi mga Kadabarkads, nakikita natin na talaga namang ibinibenta po ng mga nabiyayaan ni Boss Joey ng painting kay Boss Toyo. Katulad po ni Angeliana, di ba binenta po kay Boss Toyo nang di ko alam kung magkano. Regalo yun ni Boss Joey kay Angeliana pero binenta lang talaga ni Anjo. Kaya eto ngayon at nagbabala na po si Boss Joey na hindi po pwedeng ibenta kay Boss Toyo ang painting na ibibigay niya po sa team bahay na mananalo nito. Samantalang ang regalo naman ni Ninang Alan Kay, walang iba kundi po tigpa 5,000 pesos, parang 2 winner, plus VIP ticket po, VIP pass para makapanood dito po sa Clowns Republic ni Alan Kay, parang 2 yan. Tapos, sweatshirt. Congratulations sa mga nanalo po para sa mga regalo ng ninong at ninang natin ngayong araw po ng Miyerkules. Samantalang bago natin pag-usapan ng mga maiinit na balita natin, happy first wedding anniversary po kay Jose Manalo and kay Mergin Maranan. So 1 year na po ngayon mga Kadabarkads, no? Ang bilis lang, 1 year na agad sila. And bumati nga po sila kanina para sa anniversary ni Mergin and Jose Manalo. Again, happy anniversary, and syempre, mas lalo sanang tumibay ang inyong samahan. Samantalang pag-usapan naman natin itong tumataas talaga na papremyo sa Sugod Bakay mga kapatid, kasi ngayong araw po ng Miyerkules, tumataginting lang naman na 70,000 pesos plus mga regalo ang binigay po ni Bossing Big Soto kay nanay or lola na nanalo po kanina. Kaso parang nag-iisa lang ata sa buhay si lola, kaya sabi nga po ni Boss Joey ni Bossing Big Soto na i-secure yung napanalunan po nitong si lola, kasi alam nyo naman ang panahon ngayon mga Kadabarkads, 'di ba? Lalo't Kapaskuhan, lagana po ang mga kawatan. Kaya po pinapasecure ni Bossing Big Soto sa mga stop po ng Itbulaga ang perang napanalunan ni nanay kanina. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol nga dito kay Gina Jordan Abina, na kung saan ay kasama niya nga po ang mga host ng katapatang show ng programa po ng Itbulaga na It's Showtime. Walang iba kundi po si MC Mua and si Lassie na mga host po ng It's Showtime. Kasama niya po ito sa isang event
dito po sa SM City, Lawag. Actually, wala namang kaso mga Kadaver Cats kung makasama po ni June Jordan itong mga host po ng Katapatan na programa. Samantalang update naman tayo sa ratings po ng Eat Bulaga and syempre sa Katapatan nitong programa. So napag-alaman natin ayon sa latest update, itong 8 Showtime po ay nagkasya sa 4.7%. At ang Itbulaga naman ay nasa 2.9%. Knowing Itbulaga, alam natin na limited lamang po ang sakop ng TV5 at ang giant network na GMA Network, meron pong malawak yan na coverage. Pero anyari, halos matapatan na lang po ng Itbulaga ang ratings ng Earth Showtime. Partida, ang daming channel pa po ang pinapagpalabasan yan, ha? Tapos noong Biyernes, December 12 naman, ay mas mababa pa lalo ang viewership lalo na sa panghapon. Ang It Showtime 4.5% at ang Itbulaga naman ay 3%. So tumaas ang Itbulaga tapos bumaba naman ang It Showtime ng December 12. So kung ang Itbulaga po ay nasa GMA7 na may malawak na coverage, eh baka hindi lang po 4.5% mga Kadaver Cats. Pinakamababa nila doon ay parang nasa 6%. Parang umaabot ng 8 to 10% ang ratings ng naturang programa. Kaya maganda sana imapalakas po ng TV5 ang kanilang mga signal, ang kanilang coverage para mas maging mataas po yung ratings ng noontime show na Itbulaga. Samantalang eto nga at minasagap po ang Pep Troika na ang TV5 ay merong mga pasabog, no? Sabi nga dito, ayon pa sa ilang sources ng Pep Troika, sobrang kinakarir na raw ngayon ng TV5 ang pagpopromote ng mga bago nilang series kagaya ng A Secret in Prague, The Good Doctor at meron pa silang Magic Boys at Project Lucky. Pero nasagap din naming nagmi-meeting daw uli ang ABS-CBN at TV5. Hinihilot daw na ituloy pa rin sa kapatid network ang pagpapalabas ng FPJ's Batang Quiapo at ASAP natin to. Nako, nagkaroon pala ng emergency meeting mga Kadaver Cats para na sa ganun ay magkaayos muli ang partnership ng TV5 sa ABS-CBN. Para nga naman tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapalabas ng FPJ's Batang Quiapo at ASAP natin to. Kasi po sobrang lakas talaga ng FPJ's Batang Quiapo mga Kadaver Cats. Kaya kung ito ililipat sa ibang channel, syempre lalagapak po ang ratings niyan. Isa po ito sa kumakalaban sa katapatan po ng GMA Network na programa at hindi po nila matalo-talo itong FPJ's Batang Quiapo, 'di ba? Kaya siguro ang ABS-CBN patuloy po na nakikipag-usap, nagmamakaawa, 'di ba? Na sana ay ituloy pa rin ang kasunduan dito po sa TV5. So malalaman natin kung papayag ba si MVP sa pakiusap po ng ABS-CBN na tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapalabas ng ilang mga programa sa kapatid network. So ang lahat naman ay napag-uusapan at nadadaan sa maayos na usapan, yun ay kung magsisettle down sila ng utang or bayarin sa TV5. Mabilis lang naman kausap si Mr. MVP, di ba mga Kadaver Cats? So anong say nyo dito? Please comment down below mga Kadaver Cats and don't forget to like, share, comment, and subscribe.